Good day mga Kalibify! Ngayong araw, tuturuan kayo magbuo ng ating Marta Charcoal New Design. Before we start, papakita ko muna sa inyo yung ating mga accessories. And ito yung mga hooks natin. Then yung the other accessories. Then ito naman yung mga screw, small pin, pang wall mount, yung mga handle. Yan, ito yung mga ibang accessories. Yung rod natin, yung back panel natin. Meron siyang vent sa ilalim. Ito naman yung mga high put natin. Ito yung shelves, yung bottom cover, and also yung top cover. And makikita natin yung mga difference ng bawat shelves natin. Then ito naman yung swing door natin. Meron din siyang hole style na vent sa baba. Dalawang piraso. Ito yung top cover. Then yung last natin yung mga side panel natin. And ito yung 2-piece side panel natin. Yan, ang una natin kunin natin itong high foot natin. Itong brace ng pinaka-footing niya. Bali sa pagkakabit, laging palabas yung bilog. Palabas siya. Yan, okay. Tapos ipapasok lang natin ito rito. Ito yung mayroong butas sa ilalim. Yan yung may slot. Yan natin ipapasok. Yan, tapos kunin natin yung isa. Ganun din, palabas yung butas. Yan. Bali dapat kapag nasa loob ka, laging palabas yung butas. Parehong side, palabas yung butas. Diyan kasi natin ipapasok mamaya yung small pin natin. Tapos itong mga may butas na inaabang, diyan naman natin ipapasok yun. Yan, after natin makabit yung mga side panel natin, i-screwhan naman natin siya para ma-fix siya. Make sure lang na nakasagad yung side panel para lumitaw yung butas. Then after natin makabit yung mga side panel natin, ang sunod na ba natin ikakabit itong ating back panel. Bali sa pagkakabit ng back panel guys, makikita nyo meron siyang mga dawigan. Dito kayo magkakabit ng back panel sa meron dalawang butas. Kada side. Yan, ayun yung palatandaan nyo. Bali, yan yung siya isasalpak. Yan, ganito lang. Yan, after natin ma-screw yun dito, bali i-screwhan na natin yung tatlong butas. Yan, after natin siya ma-screwan. Next naman natin kakabit yung kabilang side. Bali itong merong gantong space. Sa baba siya. Baba. Yan, bali ito, ipapatong nyo lang to. Yung left side, ipapatong nyo dito sa may right side. Ayan, ipapatong nyo lang siya. Yan, after nyo siyang mapatong, malapat nyo na siya. Tsaka nyo i-screwan to.
Then, screwan nyo muna yung gitna para magdikit sila. Yan, dito ko lang kayo mag-screw, manggagaling sa kaliwa. Yan. Bali, magpapantay siya ng ganyan. And next natin isasalpak or ikakabit yung ating top cover. Yan, tuloy natin yung top cover natin. Yan, sa top cover natin guys, makikita nyo meron siya dito nakausling slot na ganyan. Bali, ito yun dito banda sa may harap. Pagkabit na ito, manggagaling sa taas. Tutungtong natin siya. Then, angat nyo muna. Makikita nyo meron slot yan dito. Bali, ayun yung una yung ipapasok. Angat. Dapat nyo yun at saka nyo itulak po. Yan, tsaka nyo siya i-fix ng screw. And after makabit yung top cover, proceed naman tayo sa bottom cover. Sa bottom cover natin guys, makikita nyo meron siya may mga slot dito. Side, sa gitna, at sa baba. Bali may mga slot, doon mo siya ilalapat sa may bandang back panel. Yan. Tapos sa pagkakabit naman ng shelf na may rod, bali ang hahanapin yung part, yung mayroong butas dito, yung side, then the other side, sa baba. At yung kukunin natin, compared dito sa kabilang shelf, wala siyang butas. Kaya mas mabilis siyang ma-identify kung alin shelf yung nilalagyan ng hangeran. Then, tsaka ito. Ayan. Gamit tong nuts na to, tsaka nyo siya ilalak. Ayan. Then, bago nyo ikabit to, iabang nyo na siyang ipasok sa loob. Dahil mahirapan na tayong ipasok yung kapag nakabit na to. So, ganyan lang din ulit. Ganito. Labas. Then, pasok nyo na siya rito. Ayan. Bali nakapwesto na siya ng abang na ganyan. Then, tsaka nyo ipasok tong mahabang screw. Tapayin nyo lang ulit. Pag lumabas na, tsaka nyo ikabit. Yan, bali ganyan assemblein yung shelf na mayroong rod. Yan. Then, kunin natin yung mga hooks. Maglagay tayo ng space na kahit dalawang slot. Palilit tayo sa pangalawang namin. Tapat-tapat lang po. Yan. Bali naglagay tayo ng slot na dalawa. Saka natin ipasok yung rod natin. Ay shelf na may rod. Yan. Bale ito hindi na siya mauhugot kasi
bumabangga na siya dito sa may side panel. Kaya mas magandang bago natin ikabit to, di unahin natin na isalpak para di na siya mahulog. Yan, ngayon kung ano yung preferred nyo na taas, pwede naman kasi adjustable naman yung shelf natin. Yan, nagsigabit ulit natin yung kabilang shelf. Kunin naman natin siya ng mas mababa. Ganyan din, tapat-tapat sa butas. Tapat-tapat lang po yung pagkabit ng mga hooks. Then, pasok na yung shelf. Slanting, slide, galing dito, yan. Then, kunin natin guys itong mga small pin natin, then plastic washer. Impact na lang dito, tapos dito naman siya ilalagay. Ayun ang purpose ng mga butas na to na dapat palabas. Kasi pag nilagay natin siya ng paloob, ang mangyayari, hindi po mapapasok yung pintuan. Tatama po yung pag-swing ng pinto dito sa may shelf. Kaya dapat lagi siyang palabas. Ito po yung next. Bali sa pagkabit niyan, unahin nyo munang ikabit itong pintuan. Itungtong nyo po dito sa may pinakadulong butas. Itong small pin. Bali ang palatandaan kung tama yung pagkabit ng binto, yung mga vent holes sa baba, sa harapan ng door natin, dapat lagi siyang nasa baba. Tapos ito sa pagpasok naman ito, pinakadulo, tapain yung butas. Dapat tatama rin siya rito pagpasok. Yan. Paling dito sa kanan. Gusto. Yan. Pag nalock na yan, sunod pa loob. Para mag-lock siya. Kung screw natin pa dito ng screw knob. Pasok lang natin ito rito. Mas maganda, lagyan natin siya ng washer. Yan, gamitin natin siya ng plastic washer. Pagkabit ng plastic washer, pati screw. Tapat din sa butas. Then ito, dito. Ikot nyo lang hanggang sa mag-lock. Yan, ganoon lang ulit. Unahin nyo sa may butas sa baba. Tapos itong side, tapain nyo lang ulit. Yan, ito yung pinaka-last. Then, ikakabit pa natin yung last accessories natin. Yan, nakabit na natin yung sliding natin. Ang next natin ikakabit itong pwedeng sabitan. Baba. Yan. Bali, kapag ganyan, hindi siya nagpapantay. Ang possible na problema niyan sa surface ng ating semento, ng ating pinagpapatungan. Kaya yung footing natin meron siyang gantong diroskas. Para if ever na hindi pantay yung surface ng sahig, pwede nyo siyang iikot, angat konti, tapos diroskas nyo lang siya palabas hanggang sa makuha nyo yung tamang pantay ng cabinet. Bali, apat siya, apat na side. Kakapain nyo na lang kung ano yung side na medyo mataas at medyo mababa para mapantay nyo yung pintuan. Yan, medyo taasan pa natin dito. Yan, nagpantay na siya. Yan, bali dito lang kayo mag-a-adjust sa mga ganyan. Kapag hindi nagpalalapad yung sa may pintuan. Bali, ganun lang kadali buuin yung ating Marta Charcoal